yung nangyaring pagpatay sa kanyang asawa sa Davao, no? When the Davao Dumoy raid was implemented, where a warehouse of shabu was discovered. At isa doon sa mga napatay ay yung husband nitong ating resource person sa ngayon, who is allegedly a drug lord. So gusto nating bigyan ng pagkakataon nito nang sa ganon makita natin kung ano ba yung sirkumstansya sa likod ng pagkakakulong nila, no? At pagkakapatay sa kanyang husband. For the meantime, nawala pa yung representative ng CSC. Can we proceed with the deliberation on or maybe perhaps the questioning or interpellations to Miss Jed Pilapil-C? We are in receipt of an affidavit signed by Jed Pilapil-C. Affidavit mo ba ito, Jed? Ito? Yes, Your Honor. Ikaw ba ang pumirma dito? Opo, Your Honor. May kasama kang abogado nung gumagawa ka ba nitong affidavit na ito? Opo. At ito ay buong puso mong ginawa, walang nag-impluensya, walang nagtumakot, walang nag-pressure sa'yo? Wala po, Your Honor. Okay, so dito ka ngayon, voluntaryo kang humaharap. Opo, Your Honor. May abogado ka bang kasama? Wala po. Gusto mo bang bigyan ka namin ng abogado? Kung kinakailangan po, Your Honor, okay naman po. Sige, kung ang pakiramdam mo, ikaw ay tinatanong, lalabag ang iyong karapatan, huminto ka lang at itaas mo ang iyong kamay, bibigyan ka namin ng abogado. Opo, thank you, Your Honor. Comsec, can you please sound off our lawyers in the House to be present here at any given time that the witness would need the assistance of a lawyer? Okay, salamat. So now, we'll proceed. Miss Jed Pilapil-C. Ano po? Taga saan po kayo? Taga Surigao del Sur po. Oo, yung mga Pilapil taga Surigao. Opo. Okay. Kasi meron akong mga kamag-anak na Pilapil sa Bicol. Eh. Oo. Sinabi nyo, nung December 31, 2004, ay tinawagan po kayo ng asawa nyo, si Alan C. Opo, Your Honor, kasi nga, nag-usap kami na magkita. Anong napag-usapan nyo? Tinawagan niya po ako kasi supposedly nga magkita kami sa SM dahil ipapasyal namin yung anak namin. Nagkataon po na tulog siya nung mga 3 p.m. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya na lang kasi tulog yung bata. Kaya hinintay ko na magising yung anak namin. So siguro mga 5 p.m. Ilan po ang anak nyo? Isa lang po. Okay. Tapos nung 5 p.m. kaya Lalaki siya, lalaki. babae po. Ilang taon na siya? Actually, nung iniwan ko siya, 3 years old pa lang. So 20 years na po ako, 23 na po siya. Okay. Nasaan po siya ngayon? Yung anak Nandito po sa Manila po. sa Manila. Okay. Nagpunta pa kayo sa SM? Opo, pumunta po ako mga alas 5 na po ng hapon. Nagmadali ako kasi nga 5 p.m. na yon. Tapos nung pagdating ko sa SM, nalaman ko na mga 6:30 mag-close na pala. Almost 6, dumating ako doon. So, nung pag-park ko ng sasakyan, tinawagan ko agad siya kasi nga magkikita kami doon. Ang nangyari, hindi na siya sumasagot. So, nagmadali ako ng tawag, nagpaulit-ulit ako ng nag-dial kasi kailangan ko nga siya na magmadali kami kasi wala kaming bigas at that time. Kailangan kong bumili ng bigas kasi yung katulong namin nakalimutan niya. So, ngayon, hindi man talaga siya sumagot, pumunta ko sa Gloria Maris kasi wala kaming ulam, magbili na lang kami. So, yun sa shortcut, hindi talaga kami nagkita. Umuwi ako ng bahay.
Pagdating ko doon, kasi nandun yung mother-in-law at saka father-in-law ko galing China. Naiwan sila sa bahay. Anong oras kayo umuwi ng bahay? Siguro kasi natapos ako sa SM mga 6:30. Siguro by mga 7:30 nasa bahay na po ako. Nakabalik na po ako. Pagdating ko po doon, hinanap ng mama niya, yung parents niya, bakit daw hindi ko kasama si Alan. Sabi ko po, hindi ko siya nakausap, wala. Pilipino po ba si Alan o Chinese? Ano po, Your Honor? Pilipino ba si Alan o Chinese? Chinese po. Chinese, hindi siya Pilipino. Hindi po. Okay. So, anong pagkakilala niyo sa kanya? Matagal na kayo mag-asawa nung at that time, nung Hindi po, December 31, 2004. 2004, matagal na ba kayo mag-asawa? Hindi po, kasi 2000 lang po kami kinasal, July. So, parang almost mga 4 years and 4 months pa siguro, mga ganyan. Okay po ba ang buhay niyo? Maganda ba yung pamilya niyo? O ano po ba kalagayan ng buhay niyo? Sawa ng Diyos, okay naman po kasi nga, businessman naman po siya. Maayos naman, kaya lang, ito nga ang realidad dahil sinuway ko yung mother ko, nung nag-asawa na ako, naging battered wife ako. Opo, Ano ibig sabihin ng battered wife? nananakit po siya Si kasi... Alan C. Opo. Sinasaktan ka. Opo, Your Honor. Siguro nga ito yung pinaka-biggest mistake na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi sa pag-disobey ko sa parents ko, Pero kahit sinasaktan ka, mahal mo pa rin yung asawa mo. ganun po, Your Honor. Tsaka hindi ako pwede magsumbong kasi nga, kagustuhan ko, parang sa pride ko rin, ayaw ko na mapahiya ko sa family ko kasi sinunod ko man yung gusto ko. Hindi mo siya hiniwalayan. Hindi ka miwalay sa kanya. Nag-attempt po ako nung, mga buntis pa po ako at that time, mga, siguro, mga 7 months. Nag-attempt ako na gusto ko siya na, layuan. Pero hindi ko rin nakaya kasi yung family, parang inayos kami. Bumalik din ako. So, anong ginagawa sa iyo ng asawa mo? Ibig sabihin ng battered wife, binubugbog ka ba niya? O? Opo, yung may instance talaga, nung muntik ako namatay, yung na-hospital ako sa, Davao Doc. Yun ang, na pinaka-worst. Dahil nga, nagkaroon ako ng, hindi ko maintindihan kasi baliktad yun, Your Honor. Yung itong floor, nasa taas, yung sa taas, hindi ako makakain, tapos, hindi ako makatayo. So, parang natakot man siya. Pinadala niya ako sa ospital. Pinatingnan niya ako dun sa, yung neurologist ba yun? Parang, yun. Tapos, Yung ba'y ginagawa niya palagi o ilang beses niyang ginawa sa iyo mula nung kinasal kayo? madalas po, Your Honor, ang nakakaalam po yung, one time talaga kasi yung mother-in-law ko, minsan nagbakasyon na yun sa amin, nakawitness siya nung sinasaktan ako. Yung mama niya talaga ang may alam. Napapagalitan naman siya, pero siguro walang yung mama niya kasi mamagawa yung matanda. Ang nabanggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, ng 9:30 ng gabi, ikaw ay pinuntahan ni Mayor Duterte. Opo, Your Honor. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya as mayor nung time, at that time po na nangyari po ito. Kilala ka ba niya? Hindi ko po alam kung kilala niya ako kasi never po kami na... It's your first time na makita mo siya. Opo. Okay. So, ibig sabihin, magkaibigan yung Mayor Duterte at that time at si Alan C. Hindi ko po alam kung friends sila kasi hindi ko naman po nakita. Never ko po na nakita si Mayor Duterte at saka yung asawa ko. Mhm. Hindi ko yan sila na... Ang sabi niya sa'yo, nagalit siya sa asawa mo. Opo, nung pumunta siya, kasi hinanap niya. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, basta galit na galit ako sa asawa mo. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit. Hindi niya sinabi kasi nga,
Kinulit ko nga siya, bakit po Mayor? Bakit may kasalanan po ba nagawa ang asawa ko? Bakit galit na galit? Kasi talagang galit siya, parang nanggigigil siya sa galit. Tapos sabi niya, Ibig sabihin, kung pinuntahan ka ni Mayor Duterte at that time, kilalang kilala nung Mayor Duterte at that time, ang asawa mo. hindi ko, Palagay ko, hindi kanya pupuntahan kung hindi mahalaga si Alan C. kay Mayor Duterte. Tama? hindi ko po masabi, Your Honor, kasi hindi ko naman alam kung magkakilala sila. Ang alam ko, Mayor siya, pero never ko nga talaga na nakita yan sila na or wala akong instance na nakita na, Binanggit niya sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay opo, at Your Honor. bibigyan ka ng security Opo, Your Honor. mula sa RMG, CIDG, pati Task Force Davao. Yun ang Opo. sabi. Nabigyan ka ba? Opo, Your Honor. Umalis si Mayor Duterte ilang minuto after na dumating siya. Ano yung again, Your Honor? Umalis siya sa bahay mo ilang minuto pagkatapos niyan dumating. Dumating siya ng 9:30, umalis siya ng anong oras? Madali naman lang po yung pag-uusap namin kasi nagtanong lang siya. Nag-usap kami dahil nga Friday kasi hindi ko yun makalimutan kasi Friday, magsa-Sabbath day na po ako pagka following day. Supposedly doon po yung Sabbath service namin sa Eden, yung resort doon sa Davao. Yung sinabi niya sa akin na huwag kang umalis kasi babalik ako sa'yo bukas. Huwag ka muna magpunta So, doon. nung umalis siya, Miss Jed, dumating yung mga security. Actually, nung pumunta po siya, Your Honor, marami sila eh. Marami siyang kasama. Marami sila. Kilala mo ba yung ibang kasama niya? Wala akong nakilala kahit isa doon, maliban wala. sa kanya. Wala siyang kasamang anak niya o sino man? Vice Mayor, Konsehal, wala po siyang kasama? Wala talagang nakilala doon. At saka madilim din yun, yung time na yun kasi mga 9:30 na yun, madilim yung hindi ko masyado na yung mga mukha ng mga kasama. Pero marami talaga Siya sila. ba yung nagbalik kinabukasan sa pangako niya? Hindi siya nagbalik. Hindi na siya bumalik. O after several hours, binanggit mo na ang isang kaibigan mo ay tumawag sa iyo Nagtawag o po. tumawag sa asawa mo. Anong ibig sabihin nun? Ito, hindi ko talaga ma-sure kung sa akin na cellphone o sa asawa ko. Kasi nga, yung cellphone ng asawa ko, pag hindi siya sumagot or naka-off, magda-divert po sa akin. Mhm. So, nung time na tumawag yung kaibigan niya, kalimutan ko na yung pangalan, matagal-tagal lang, 20 years na po. Kasi, nung tumawag siya sa akin, Nakausap mo siya? opo, nang pagsagot ko, so, siyempre, kilala niya, babae ang sumagot, so ako yon. Nung pagsagot ko, sabi niya, Mrs., buksan mo television kasi, yung dumoy ni Raid, nandun ang asawa mo, nandun si Alan, may namatay doon, may mga namatay. Parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kasi alam ko may nakarenta doon yung bahay ko. Sabi ko, hindi, may nakarenta doon. Sabi siya, hindi, buksan mo television. May bahay ka doon? Actually kasi, Your Honor, yung Dumoy na property is nakapangalan po sa akin. Nakapangalan sa'yo? Opo. Ang Dumoy property. Opo. Yung pinagganapan ng krimen. Opo. Yung nirentahan ni Alex Kim, nakapangalan yun sa akin. Meron nga kami yung contract of lease. Gaano kalayo yun sa Arlene apartment kung saan ka nakatira? Medyo malayo po, Your Honor, kasi Toril yun, yung apartment namin, nasa lang yun sa Agdao. So malayo-layo. Ibig sabihin, Turil yung Dumoy, yung Arlene sa Agdao. Sa Agdao, malayo. Which is how many hours away? Mga 30 minutes o 1 hour? Hindi naman siguro maabot ng oras. Okay. Ang nabanggit mo, noong January 1, 2005, inimbitahan ka ng PDEA sa kanilang opisina. Nagpunta ka, di ba? Sa PDEA, opo. Okay, PDEA. Oo. Kilala mo ba yung PDEA ang nakipag-usap sa'yo? Hindi ko sila kilala nung una kasi wala akong kilala doon kahit isa sa kanila. Okay. Nakilala ko na lang sila nung may mga sila yung parang dito, mga sa pangalan. Kaya So, nakikita. sino po ang PDEA na nakilala mong kumausap sa'yo? Na Yung- in-interview ka? Una yung si Monte de Ramos po. Sino po? Sino po? Monte de Ramos. Namatay na po yun, Your Honor. Ang alam ko. namatay na. Opo. Anong kinamatay niya?
Base lang po sa sinabi sa akin, kasi before po siya namatay, nagpunta pa yun ng jail. Ano, parang heart attack yata. Hindi ko talaga sure, pero Heart yun attack? lang. Opo, Oo, yun lang hindi- ang sinabi Hindi po sa siya namatay sa pakikipaglaban. Hindi ko talaga sure kung ano, pero ang sabi na ano daw siya, na heart attack. Sino pa ho ang nakausap mo niyo sa Yung PIDEA? si ano, nakilala ko na yun, si Val Carillo. Val Carillo. Opo. Ang kanyang apelido ay Carillo. Opo, Your Honor. Siya po ba'y buhay pa? Wala na talagang balita, Your Honor. 20 years na nga po ang dumaan. Hindi ko na Teatro. alam, hindi ko na nga kilala siguro kahit mga mukha nila. Hindi ko na Okay. matandaan. 20 years. Alright. Sino po itong si Alex Kim? Ano po, yan po yung nag-rent ng ano namin, yung bahay namin. Ano po ang kanyang relasyon kay Alan C? Actually, first time ko lang talaga na nakita si Alex Kim, pinakalala sa akin ng asawa ko. Sabi niya, mag-rent nga daw kasi mag-open daw sila ng business. Yung sa Dumoy. So Yun. business partner po siya ni Alan. Hindi ko alam kung business partner sila, pero ang sabi niya sa akin, mag-open ng business si Alex Kim. Yun ang sabi niya. Ito ba si Alex Kim ay Chinese din o Filipino? Hindi ko maintindihan, Your Honor, yung nationality niya, honestly. Kasi nga, marunong siya mag-Korean, marunong siya mag-Japanese, marunong siya mag-Chinese, marunong siya mag-Tagalog. Kaya hindi ko alam kung Korean, Chinese ba siya o ano. Kasi nagtaka nga ako, kaya nalaman ko, kasi nagyabang siya. Salita siya ng Korean, sabi ko, ay parang matalino siya. Sabi ko, bakit ang dami niyang alam na mga languages? Marahil kaibigan din ito ng the then Mayor Duterte, si Alex Kim, correct? Hindi ko po alam, Mayor. Hindi ko po alam na si Mayor at saka siya magkaibigan. Kasi nakita ko lang po si Alex Kim nung pinakilala nga ni Alan, nung asawa ko, na magre-rent siya ng bahay. Ito namang si Hong Ming na may-ari ng DCLA Plaza. Ito po bang DCLA Plaza nasa Davao po. Davao Yun. City mismo? Opo, Your Honor. At ang may-ari ay si Hong Ming. Opo, yun po ang pagkakilala ko sa kanya, Hong Ming. Kasi yun ang tawag ng asawa ko, Hong Ming. Eh. So ito Hong yung ano yung full name niya? Honestly, Your Honor, hindi ko kilala kung ano talagang pangalan niya. Kasi nga, pag yung asawa ko, sabi, magpunta tayo kay Hong Ming kasi nga may display area kami doon sa mga mattresses, yung foam. Hindi kaya itong si Hong Ming ay si Michael Yang din sapagkat si Michael Yang nagsasabing siya ang may-ari ng DCLA Plaza? Honestly, ito, Your Honor, pinakita sa akin yung picture kasi may sa akin na yung friend ko, sabi niya, hala, Jed, yung asawa mo na ungkat na naman yung kaso nyo kasi si Michael Yang. Kilala mo si Michael Yang? Sabi ko, hindi ko kilala yan si Michael Yang. Sabi niya, yung may-ari ng DCLA. Sabi ko, ang pagkakilala ko sa may-ari ng DCLA, si Hong Ming, hindi ko kilala yung Michael Yang. Therefore, dahilan dun sa usapang yan, nakita mo ngayon na ang may-ari ng DCLA na Hong Ming ay si Michael Yang din. Nakita ko yung picture. Opo, siya po yun. Meron ba kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming o ni Wala. Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin kanina. Yung Pwede bang ipakita natin ang picture ng Michael Yang? Palagay ko, makikita mo kung sino siya. I-flash natin po ang picture ng Michael Yang. Matagal na bang kaibigan ni Alan C. si Hong Ming? Hindi ko po masabi, Your Honor, kung matagal na sila na magkakilala. Kasi nga, Pero nagpupunta kami, si Hong Ming sa bahay nyo. hindi siya nagpupunta. Kayo nagpupunta Kami sa ang kanya? pupunta doon kasi nga may display area kami doon sa kanya. Okay. Opo. So, ilang beses kayo nagpupunta ron sa isang linggo? Hindi naman palagi, not frequent, but siguro sa mga isang buwan, minsan once or twice ganyan. Pero hindi ko siya masyado nakakausap kasi pag pupunta kami doon, sila nga ang nag-uusap. Dahil ako, di ba meron siya mga tinda, yung mga damit. O di kilala mo yung Hong Ming. Nakita ko siya, po, Okay. Your Honor. So, andito na ba yung picture ni Michael Yang? Ipakita natin kung yun nga. Can we ask yan, the- yan. yan. Ayan. Siya Opo, ba yun? Your Honor, siya po. Siya. Therefore, tinuturo po dito, Mr. Chair, na itong si Hong Ming ay si Michael Yang. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng Mayor Duterte nung siya ay naging Pangulo?
I'm sorry po, Your Honor, pero wala na po akong alam na ano pala siya. Yung economic advisor. Opo. Opo. Pero nabanggit nyo, economic advisor. Opo, ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyan economic advisor kasi alam ko pure Chinese siya. Sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa nyo? Yung mga pideya po. Pidea mismo Opo. ang nagsabing drug lord ang asawa ninyo. Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Yang drug lord. Never po napag-usapan si Michael Yang nung time po na kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan na rinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang. Narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo na dawit yung pangalan po. Pero wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo. Wala po akong alam, Your Honor, kasi nga yung As buhay. in talagang wala. Wala po. Maliban na lang po siguro sa mga bagay na katulad yan, magsabi siya, o bibili ako ng property, pirmahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako. Nabanggit mo sa yung affidavit na kung ikaw ay ini-interrogate ng PIDEA, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito po, Your Honor, yan ang honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nagano ko ng galit sa PIDEA. Kasi nga, nung in-invite ako, I never thought na yung statement ko pala na sasabihin yung mga sagot ko, doon din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para makasuhan kami. Kasi nagsasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos, nagulat na lang ako pagdating doon sa yung nag-hearing na kami. Katulad nun, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before yan, before na-occupy ni yung ngayon Michael Yang, ni Hongme, si Alex Kim, yung bahay kasi kailangan pa siyang ayos. So, sabi ng asawa ko, magbili ka kasi mainit doon yung sa window. Ito, nabanggit mo na pinafabricate Opo, yun po ang totoo ang yun. mga salita mo. Opo. So, pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng PIDEA ang mga salita. Ito po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy, hindi pa po yun na-occupy ni Alex Kim. Nagtaka ko pagdating doon sa statement, sinabi nagdala ako ng karton-karton ng mga chemicals. Nagdi-deliver ako doon. Kasabwat daw ako sa yung drug operation ng asawa ko. So, Okay. yun ang pinakaano ko na natatandaan ko sa ngayon, Your Miss Honor. Jed, kilala mo ang director ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagkaharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Pakitayo, tumayo ka lang. Sapagkat nandito siya eh. Tingnan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka. Tingnan mo maigi. Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nakipag-usap sa'yo, ang director po ng PIDEA at that time ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala nyo na po siya? Opo, Your Honor. Sino po siya? Medyo tumandaan na po siya kasi parang ko muna. Pakituro nyo nga po kung sino kung nakita nyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil Kasi 20 nag-iba years na yun eh. Opo, kasi Oo. parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po bang tumayo kayo sandali? Pakitayo nga, Miss Jed, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interrogate sa'yo? Siya ba, hindi pa kita pinapaupo, siya ba ang nag-fabricate ng mga salita mo? Hindi po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos. Opo. Pero yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time.
Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po kasi siya po yung ano. So dun. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton na mga chemical sa Dumoy. Opo, Your Honor. Oh, Mr. Wilkins, are you agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Oh, alam mo, nung inausap ka rin namin noon panay ang mo mahilig ka sa no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung kalaban ni James Bond, si Dr. No. Mahilig ka sa no So nagsasabi ka ng totoo at nagisinungaling si Miss Jed. Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon Is that what you're saying? Mr. Chair, can you please Will you repeat please the question? answer me directly? Answer me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? Ano ba yung question ko? 1 minute suspension. Hearing is resumed. Naalala ko na. No, talagang tumatanda na tayo no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang sabi ni Jed Pilapil, dinala siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag-i-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yon, Miss Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ako na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos. Tinanong mo ako ulit na ano yung... Kasama niya. Anong kasama ba niya? Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually, isa siya sa mga sa akin po, nag-interrogate. Aha. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam, pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your sa Honor, korte? hindi ko po alam kung ano po. Kasi nga, Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang ka. actually, ayoko na nga sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PIDEA. Kasi parang, kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko. I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi, masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na, ano ba yun, basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, before yun, nag-waiver pala ako, pina-waive ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako, dahil makasuhan daw sila ng illegal detention, dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. Dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. Baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero Sabi ng hindi. lawyer mo. Opo. Sino po ang lawyer niyo nang sabi niyan? At that time po, si Attorney Zulueta po. Ano po siya? Saan siya nag-law lawyer? Parang dito Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos noon, So bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam na mga ganyan. Siguro lang, takot din ako at that time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety.
Actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PDEA ng illegal detention. So, Mr. Director Wilkins, can you please explain that to us? Inyong kinasuhan si Miss Jed, na-convict po siya at nakakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo doon? Mr. Chair, 3 months yung surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jed Pilapilsi, siya yung namimili ng mga equipment, freezer, water circulating vacuum pump. Siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footages kami na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. Chair, the case has already, she was convicted in court and she was upheld by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for 3 months, imposible hindi alam ni Jed at ni Jong Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Dumoy. That's impossible, Mr. Chair. Ano po masasabi niyo ron, Miss Jed? Sabi ko nga po, Your Honor, napatawad ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero pinaglaban nga namin, kung pwede nga lang siguro, sa Honorable Court na to, ito sa Quadcom, pwede nyo naman po mabasa yung lahat ng ano, kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva, na dininay ko si Alex Kim, never po na nag-deny ako sa kanya dahil nga siya yung lessee ng property ko. At nakarecord yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin na hindi ko siya kilala? Nagpirmahan kami. Matagal na kasi yung kaya palagay ko, wala na yung mga records. Ano po? Palagay ko po, Your Honor, hindi ko na po alam. Hindi na kayo makakuha ng record para malaman po natin kung talagang sinabi niyong hindi niyo kilala si Alex Kim. Pwede po, Your Honor. Di ba archive siguro yan? Pero ewan ko lang kasi 20 years ago, parang kahit nga ako yung ibang events, hindi ko na alam po. Mr. Chair, ano bang magagawa natin dito? Yes. Kung halimbawa, kung makita natin na talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Wilkins o totoo yung sinasabi ni Ms. Jed. Chairman Caraps, Chairman, before, with the indulgence of Congressman Denny. Anyway, Sir Wilkins, doon sa narration ni Jed, tama po ba na of course, again, you will not remember the exact date, but dito, tandaan ni Jane, noong January 4, 2005, inimbitahan niyo daw si Jane, si Jed, at saka sa opisina niyo. Hindi ko ma-remember yung date. Yung date. Pero, basta but you confirm. siya. But you confirm. Na ininbitahan siya sa Yeah. office. I don't know the date, Mr. Chair. Okay. Now, second, is it correct na nag-sign siya ng waiver? I don't know, Mr. Chair. Why? Hindi para sa akin yung Mr. Chair. I have my investigator. No, but you're the head. Hindi na usually Sir Wilkins. Maglulukuhan ba tayo dito? no, Mr. Chair. Kasi sa akin, Mr. Chair. Project mo yon. Yes, Mr. Chair. Ngayon, kinuha niyo yung subject, yung supposedly suspect, without a warrant. Di ba tama? Without a warrant? Their invitation? Yes, Mr. Chair. O now, para hindi kayo makasuhan, nag-waive siya. Pumirma ng waiver, tama? Hindi ko alam, Mr. Chair, kung nag-waiver siya because my investigator, sila yun, Mr. Chair eh. Usually, Mr. Chair, pag head Mr. ka ng Wilkins, office, Mr. Wilkins, ikaw yung head of office,
napakalaking project, tapos hindi mo alam, tapos hinayaan mo yung mga tao mo na papirmahin yung subject or yung suspect for a waiver? Mr. Chair, as head of office, ang in-charge dyan is investigator. I delegate the job sa investigator. Anyway, Mr. Chair, may lawyer sila, Mr. Chair eh. But in that case, Mr. Wilkins, are you not liable if ever there will be a violation of the rights of because you're just at the head and there is an investigator? Ito, theoretical lang. Mr. Are Chair, you not liable? Theoretical hindi ko sinasabi na he has all the basis of his overclaim. usually, Mr. Chair, sa... Hindi nga. At tinatanong ko, theoretical. Hypothetical. Theoretical. Are you liable or not? No, Mr. Chair. Why? Dahil hindi naman... But you are the head of Yes, Mr. the office. Yes, If- Mr. Chair. If illegal activity or whatever violation of law under your office, as the head of office, you are liable, especially in this case. Especially in this case, this is a very big project of your office. Miss Jed, nabanggit mo na hanggang ngayon, hindi mo alam kung buhay pa o patay na ang iyong asawa? Hanggang ngayon, hindi mo alam. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Wilkins, alam mo ba napatay na si Alan C? Mr. Chair, wala siya doon sa laboratory when the time was when we raided the laboratory, Mr. Chair. So hindi mo rin alam kung buhay Hindi siya. ko alam, Mr. Chair. Oh, okay. So, ayan. Miss Jet, narinig mo ang sinabi ni Director Wilkins na hindi rin niya alam kung buhay o patay ang asawa mo. Opo, Your Honor. Actually, kung pwede pa akong magsalita, sabi ko nga, sa 20 years, I was able to accept na God has a purpose. Kung buhay man si Alan C. or patay, gusto ko na sana matahimik na po ito, Your Honor. Kasi nag-suffer na po ako ng 20 years, yung anak ko. Di ba kanina sabi nga ng may decided na may finality na po yung kaso namin. Wala na akong magawa eh. Pero siguro tama yung sinasabi sa Bible na Proverbs 13:23 na for lack of justice there is waste. By waste talaga. Kasi yung buhay namin ng kami, magkapatid. Supposedly, hindi kami nagpapagasto sa gobyerno, sa pagkain, sa rasyon, sa kulungan. Siguro mas productive ko pag nasa labas. Pero sa nangyari, anyway, sabi ko nga, wala na kami magawa. Tapos na eh. 20 years, hindi ganun kadali. Pero with God's grace po, He has a purpose at naging makabuluhan ng buhay ko sa kulungan. At yun ang pinapapasalamat ko. Sana po, bigyan na po ng peace ito kasi parang useless din, Your Honor. Dahil hindi na po maibabalik lahat ng na-damage sa buhay ko. Salamat po sa inyong attitude. Ilan taon pa po kayo sa kulungan, Miss Jet? Ano? Ilan taon pa po kayo sa kulungan? Nakawala na ba kayo o ano ba? Ang status nyo ngayon? Actually po, Your Honor, as far as I know po, I have already served the maximum sentence po. Kasi nga, with the GCTA po, nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nga, mayroon yung bagong yata batas. I was able to avail ng GCTA. So from jail, sa tulong ni God, I was able to maintain yung good attitude ko sa jail until sa correctional. And I am even the trustee mula sa jail hanggang sa correctional at ito ay pinapasalamatan ko dahil it's a privilege. Privilege lang po ito. And siguro nga, sabi ko nga, may purpose si God at sa ngayon, ito sana, I would like to take this opportunity to speak if I may be allowed by this honorable committee na sana po, mabigyan na po ng pansin yung hinihiling ko na kalayaan, pati yung kapatid ko. Kasi 3 years old pa po yung anak ko, mag-23 na. Ang hirap i-explain sa kanya kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami ng kapatid ko. Ang iyong kapatid na convict din. Opo, Your Honor. Nasa Dapicol po siya. Kumusta na po siya ngayon?
Sa awa ng Diyos nga, Your Honor, both of us, we Wala are, rin din po siyang kasalanan. pareho po kami, Your Honor. I will speak for my brother kasi kilala ko siya. Kumusta yung anak ninyo ngayon? Sa ngayon po, masasabi ko siguro sa tulong ni God, I tried to explain to her na God has a purpose. She must be strong. Sabi ko sa kanya. Medyo nasaktan lang siya talaga. Dahil nga ito sa nangyari ngayon, bakit naungkat na naman ito? Dahil tapos na nga. Tumahimik na nga yung buhay ko sa 20 years sa kulungan. Bakit ito? Pero siguro, baka ito yung opportunity sana mapansin na makauwi na rin kami ng kapatid ko. At para na rin sa kung okay lang po na. Marami po sa mga kasamahan ko sa kulungan na baka kasi itong body na to, I am praying for this body, hindi lang sa yung lawmakers ng Philippines na i-enlighten po kayo kasi ang daming, siguro, yung 20 years ko sa kulungan na nakita ko na baka mabigyan nyo rin ng pansin, lalo na po yung matatanda na namamatay na lang doon, sobra na ng 20 years, hindi pa nakakalaya. Yun lang po sana maano ko na sana hindi lang po ako mabigyan ng pansin po yung mga nakakulong. So, Jed, kumusta naman po kayo ngayon? Anong kalagayan nyo? Okay naman po ang pakiramdam ninyo? Sa tulong ng Panginoon po, Your Honor, okay naman po ako kahit wala po akong tulog. Kasi madaling araw po yung biyahe namin kanina. So, kanina nabanggit mo, kasalukuyang kang nakakulong. Yes, Your Honor. At ilang taon na po kayong nakakulong? Mag-20 na po by January 4 po. But you said that you might be able to be set free due to good conduct. Tama po ba yun? If God will permit, mapapasalamatan ko po yan. Well, definitely God is just. Thank you, Your Honor. So that's one thing that we can be sure. So ano po ba ang kasong hinabla sa inyo? Section violation of RA 9165, Section 8 and 10 po. Okay. Can you just better educate the public? Ano po ba ang in layman's term itong nabanggit niyo pong kaso? Honestly po, hindi po ako lawyer, no? Pero I'm learning a lot in prison. Dahil po sa pagkakulong ko, minsan nalalaman ko na tuloy kung ano pala yung mga ganito, ganyan. Lalo na po sa Republic Act 9165 nga. Dahil being a trustee, I'm learning also dahil nga minsan nakakatulong yung inuutosan ako ganyan. So, as far as I know po, yung Section 8 is, ito po yung manufacturing po ng yung shabu. And then yung Section 8 po, ito po yung parang possession ng paraphernalia ba yun, mga equipment, yun po. So ang sinasabi mo sa akin, sa kulungan mo lang nalaman. Opo, ito po yung isa sa mga parang good na na-learn ko sa Revelation. kulungan. Opo. So ang ibig mong sabihin, naikulong ka sa isang kaso na hindi mo alam? Exactly po, Your Honor. At sino po ang nag-file ng kaso laban sa iyo? Hindi ko po alam kung PDEA ba o ano kasi yung nalalaman ko po Republic of the Philippines versus JEDC pero kaya hindi ko alam kung sino talaga ang nag-file sa amin. Honestly. Director Villanueva, can you confirm, was it PDEA that filed the case against Mrs. Jed Pilapil C? It was joint PIDEA and AIDSOT, Your Honor. Ang nag-file ng case against So PDEA and? AIDSOT, yung PNP, Okay. under Colonel Asierto, Mr. Chair. Okay, thank you very much, Director Villanueva. So anyway, Ma'am Jed, ang asawa niyo po ay si Alan C. Opo, Your Honor. At nabanggit niyo po kanina, bago po ng 2004, 4 na taon pa lang po kayo nagkakasama. Nakasama po. Okay. Doon po sa 4 na taon na pagkasasama ninyo ni Alan C., alam niyo po ba yung trabaho ng inyong asawa? Sa pagkakaalam ko po, yun nga, may business nga kami. Ano pong negosyo ang... Yung pinakauna po, yung manufacturing po ng mga junk foods. Tapos, medyo hindi nagkaintindihan yung partners. So, yun, nag-ship ng yung
foam manufacturing ng foam, yung mga mattresses and yung metal furnitures. Yun po. So I would imagine kung nasa ganito po kayong uri ng negosyo, meron po kayong factory. Meron po kayong paggawaan. Kasi kung metal furniture making, di dapat meron po kayong pabrika ng mga para dito. Kung meron po kayong foam manufacturing, di dapat meron din po kayong pabrika para dito. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Okay. At ito pong mapabrikang ito ay sino po ang may-ari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil 20 years na po. Hindi ko na maalala, pero alam ko, isa ang asawa ko doon sa may-ari po. Isa ang asawa mo sa mga may-ari? Opo. Okay. At doon sa mga nakakasama ng mga asawa mo sa kanilang mga negosyo, marami po sa kanila ay Pilipino, Chinese, ano pong mga nationalities po? Kasi yung sa una, Filipino-Chinese. Tapos yung sa pangalawa yung sa foam, hindi ko sure yung isa kung Chinese ba siya na pure. Kasi magaling din siya magtagalog yung accent niya. Parang Pinoy na din baka. Hindi ako sure. Pero yung isa parang Chinese talaga yun. So but you would confirm, base dito sa affidavit mo, na ang foam business ninyo ay may display area sa DCLA Plaza, tama? Opo, Your Honor. Okay. Tapos, at nabanggit nyo rin po dito sa inyong affidavit na ang kilala nyong may-ari ng DCLA Plaza ay si Hong Ming, tama? Opo, Your Honor. At kanina po, you positively identified Hong Ming to be the person in the photo, which we also know is Michael Yang, tama? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the reason why I want to emphasize this point is if you remember, when we presented the matrix on Pogo, the DCLA Plaza was also mentioned as the same shopping mall to be owned by Michael Yang. The same DCLA Plaza which was used to be a front for drugs and other illicit activities located in the city of Davao. So anyway, ma'am, nabanggit nyo na ito nga si Hong Ming. And may I also emphasize, Mr. Chair, na itong pong si Michael Yang goes by the name of Hong Ming as well because this serves as his Chinese name. So anyway, Ma'am Jed Pilapil, kabisado nyo po ba ang Dumoy sa Davao City? Honestly po, hindi ako masyado kahit nakatira po ako ng Davao City. Hindi ako masyado familiar. Nalaman ko lang po yung Dumoy, nung binili ng asawa ko, tapos pinalinis yung area kasi may mga expired juices, siguro yung may-ari before, nakalimutan ko na nga yung pangalan niya. Yun lang ang mga instances po na nakapunta po ako ng Dumoy. So ano po, kasi syempre marami po sa atin at doon sa mga nanonood, gustong mailarawan sa kanilang isip kung ano ba itong Dumoy. Ano po ba itong Dumoy? Is this a factory? Is this as a place in Davao? Can you further explain kung ano po itong Dumoy na ito? What I know po, Your Honor, it's a place, parang part ng Davao City. Dumoy Torel. Para siguro, hindi ko sure kung barangay ba itong Dumoy o ano. Kasi Dumoy Torel, sa Torel kasi yan, located in Torel, Davao City po. Okay. So, base po sa mga statements ni Colonel Asierto, at ng PIDEA, nabanggit po nila na may naganap na raid sa Arlene Apartment sa Davao noong 2004. Kasama po ba kayo doon sa mga na-raid? Hindi ko po, i-clear ko lang po, Your Honor, kasi kung raid, wala kasing raid na nangyari sa Arlene Apartment kasi lang yun, yung parang in-invite lang po kami. Kasama yung mga kapitbahay namin doon. Kasi 127 yan na door. Kami sa door 1. So, in-invite yung mga kapitbahay na yun sa parang sa investigation. Wala pong raid na nangyayari po sa Arlene Apartment po, Your Honor. So, walang raid na nangyari? Wala po, Your Honor. Kaso lang, kayo po at inyong mga kapitbahay ay nandoon sa Arlene Apartment? Opo, yun ang dinala sa... Yung iba kasi sa immigration kasi may katulad yung parents ni Alan C. Nandun sila sa immigration dinala. Kami sa PIDEA. Okay. Director Wilkins,
Are you familiar with this Arlene apartment incident? Yes, Mr. Chair. So can you expound to us what are the details to this? Right after, kasi again, balikan natin during the surveillance and casing operation. Yung dalawang, Yung Arlene apartment lang. Just yes, focus Mr. on that. Chair, yung dalawang chemist na sinabi ng USDEA na padating sa Davao City, dumiretso sa Arlene apartment. So talaga nakatutok kami sa Arlene apartment, Mr. Chair. So nung ni-raid namin yung clandestine laboratory sa Dumoy, after the inventory and after everything has settled down, pumunta si Mayor Duterte at ang iba pang mga part ng joint anti-drug operations sa clandestine laboratory, pumunta sa Arlene apartment nung gabi. At yun yung sinasabi ni Miss Jed Pilapil na nagpunta si Mayor. But during that night, Correction. Walang sinabi si Miss Jed Pilapil na pumunta si Mayor. Ang sinabi lang ni Mr. Pilapil sa amin ngayon, sa ating ngayon, na walang raid na nangyari dun sa apartment. So, ewan ko lang kung saan mo na idagdag yung kwento na yon, Mr. Villanueva. kasasabi lang Mr. Chair kaninang before you, kasasabi lang ni Miss Jed Did you Pilapil mention that na nung gabi 9:30 pumunta si Mayor. sa bahay? Arlene apartment. Yung bahay niya, Mr. Chair, is sa Arlene kanina apartment. nyo ba nabanggit yun, Ma'am Jed? Yes, Your Honor. Kanina po, nabanggit ko nga po na yung pumunta nga po si Mayor, yung tanong kanina, nakalimutan ko po. Pero yung sa tanong nyo po na na-raid, ang sagot ko po, wala pong raid na nangyayari doon sa Arlene That's my apartment. point, Director Villanueva, kasi you mentioned that there was a raid that was conducted in Arlene apartment. And she was there. Nando kayo yung Yes, Your pumunta Honor. sila. May pang-raid ba na nangyari? Actually, hindi nga po raid kasi si Mayor, nung pumunta siya doon, kinausap niya lang naman ako, tinatanong niya nga yung, hinahanap nga niya si Alan C., yung asawa ko. Wala naman nangyari na raid. Iniwan niya lang yung 3 tao doon na nagbantay po sa akin. Yun lang po. Okay, so ang kwento mo naman, ang version ng kwento mo, Director Villanueva, pagkatapos nung warehouse incident, dumiretso kayo dito sa Arlene apartment. Yun ang correct? sinasabi niya, Mr. Chair, yung 9:30 na nagpunta kami nila Mayor sa Arlene apartment at doon sila nakapag-usap nila Mayor. Hindi, yung version mo, ano yung sinabi mo kanina? Yun na yun. After sa clandestine laboratory sa Dumoy, Alright? after everything has been settled down, pumunta na si Mayor at yung member ng team doon sa Arlene apartment dahil wala si Alan C. doon sa Dumoy. So pumunta sa Arlene apartment at doon nakita si Jed Pilapil, Mr. Chair. That same night, Mr. Chair. So I just have a question, Director Villanueva. Why of all areas sa Arlene kayo pupunta? Was there an information or were there intelligence reports that he was to be found in that area? Mr. Chair, kasi doon si Jed Pilapil at si Alan C. nakatira doon sa Arlene apartment. Okay. For 3 months, doon talaga sila makikita. Okay. And you confirmed this, Ma'am Jed Pilapil? Yes, Your Honor. Doon po kami nakatira sa door 1 ng Okay. Arlene apartment po. Okay, thank you very much. So anyway, sinabi niyo po walang raid ang nangyari. Yes, Your Honor. So, kayo mismo nandoon. Opo. Sino pa ang mga kasama niyo doon? Yung anak ko po, yung katulong isa, at saka yung mother at saka father-in-law ko po. At dito mo sinabi, at dito, base sa salaysay mo, dito sa ibinigay mo sa committee, pumasok ang dating mayor, galit na galit. Oh, galit na galit siya. Pero hindi siya pumasok. Doon lang siya, kasi parang yung parking area, may gate, doon lang po siya. Actually, hindi siya pumasok. In-invite ko nga po siya na, Mayor, pasok po kayo. Sabi niya, hindi naman daw siya magtatagal. Kaya hindi na siya pumasok. Nakatayo lang po siya doon sa may gate po. Okay. So, hindi nyo kasama si Alan C. at that time? Hindi po, kasi nga, hinahanap ko nga po siya. Okay. So, parehas nyo hinahanap.
hindi rin kayo masyadong pamilyar dito sa warehouse sa Dumoy, tama? Yung warehouse nga po, sasabi ko nga po kanina, hindi po ako, yung kumbaga, siguro kung once or twice na nakapunta po ako doon, yung naglinis, yung naghatid po ako ng Venetian blinds. Yun po. So mga ilang beses po kayo nakapunta doon, Ma'am Jed? Hindi ko talaga exactly ma-remember, Your Honor, kasi medyo matagal. Pero as far as I know, siguro at most 3 times. 3 times. O parang ganyan. Pero as far as I remember, twice lang po yung naglinis kami doon at saka yung naghatid ako ng Venetian blinds. Ito ba yung itsura nung facility na pinag-uusapan natin? Yes, Your Honor. Yan. So, ang sinasabi mo, mga 3 beses lang po kayo nakapunta dyan. Siguro parang ganyan. Okay. Probably siguro. At doon sa loob ng 3 beses na nakabisita po kayo dyan, nakita niyo po ba ang loob at mga taong nagtatrabaho sa loob? Ganito po yan, Your Honor. Wala pong occupancy ang bahay na yan. Nung binili po yan ng asawa ko, wala pong maliban po sa mga expired, karton-karton, ang dami po na parang isang bodega ng mga expired na juices. Yun lang po ang laman at saka madumi siya. Kaya nilinis namin. Tsaka ayaw ng asawa ko na itapon namin diretso yung mga juices kasi baka daw inumin ng mga bata, kukunin. Tapos baka maya magkaroon ng magkaroon ng problema, malason sila. Baka kami pa ang accountable. Kaya ang ginawa namin, kami ng kapatid ko, yung katulong at kasama nga yung anak ko, ginunting-gunting namin yan, binuhos yung mga juices before we throw away yung mga sachet, yung Tetra Pak po. Okay. So doon sa paglilinis ninyo at pagbisita nyo sa loob ng warehouse, may nakita po ba kayong mga kasama ng asawa nyo? Wala na po. mga katrabaho niya? Wala. Kasi yung time na yun, wala, hindi pa nga yan na-occupy, wala pa. Kami lang po, asawa ko, ako, yung katulong, yung anak, at saka yung kapatid ko po, si Jong. So anyway, Mr. Chair, those are pretty much all my questions. I would now request that we recognize Congressman Gutierrez because he's next. Yeah, okay. Before that, tatanong ko lang si Jed. Jed, yung sinasabi ni General Wilkins Villanueva na yung Arlene apartment, nando doon yung Chinese na chemist. Kilala mo yon? Wala po akong kilala na Chinese na chemist, honestly po. Doon sa 7 pintuan ng apartment din, wala kang kilalang Chinese na nakatira doon? Ito po ang totoo. Mga Chinese, marami po doon kasi may mga occupants na mga Chinese. Pero hindi ko alam kung mga chemist sila o ano sila. Kasi mga Pero Chinese, alam mong merong Chinese. may mga Chinese po doon. Okay, sige. General Villanueva, the chemist that you were referring to, na allegedly ito yung nagluluto ng shabu, doon nakatira sa Arlene. Doon, sir, dumiretso after galing sa airport, So, Mr. Chair. from the airport, dumiretso doon sa... dumiretso sa Arlene Arlene. apartment, Mr. Chair. Exactly doon sa apartment unit No, ni... Mr. Chair. Doon sa Isa doon sa 7. isa doon sa 7, Mr. Chair. Okay, sige. Salamat. Miss Jed, sabi mo Jed, yung ano mo, no? You mentioned na negosyo nyo sa inyong asawa is yung nagdi-deliver ba kayo or Display po. nagdi-display kayo? Sa, Opo, yung mga mattresses po sa DCLA po. Okay, DCLA. Ito yung DCLA, sinabi mo naman na ito yung owned by Hongmin, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Yung sa DCLA, and you recognize yung si Michael Yang, yung Hongming na yung tama po ba? Pinakita Yes, Your niyo? Honor. Opo. Known ba ito? It's a common knowledge in Davao na itong DCLA na na store is owned by a Chinese by the name of Hongmin. Hindi ko po alam kung alam lahat. Oo. Kasi as far as I know, alam ko na siyang may-ari. Kasi nga, sinabi ng asawa ko na siya yung may-ari ng DCLA. Okay. Yeah, kasi Mr. Chair, may mga kakilala din ako taga Davao, talagang common knowledge po sa Davao na ang may-ari talaga ng DCLA is a Chinese. No? Na-mention mo, may partner yung asawa mo sa pagdi-display ng mga ano? Yung sa foam Sa po. foam, yes. Opo, Sa Your foam. Honor. Okay. Hindi ba, natatandaan mo yung pangalan niya? Yung apelido lang po, yung isa, Tan. Hindi ba yan si Mr. Jimmy Tan? Ay, opo, Your Honor. Parang siya, Jimmy ba yun? Yung Jimmy sa Tan. dating owner So, po ng Duratex po. Oh, yan on. Siya Opo. yun. Yun siya yung partner nyo.
Siya po isa sa mga partners po. Okay, sige. So, gusto ko lang kung tanungin si General Wilkins Villanueva. Yes. The last hearing, I asked you about how did you able to locate and gather evidences against Alan C. and et al. Hindi ba? Kasi tama po ba, di ba? I Yes, asked you Mr. about Chair. that. And you mentioned about for the past 3 months, you have dedicated personnel, operatives na bantayan at isurveillance si Alan C. Yes, right? Mr. Chair. And earlier, you mentioned also about Miss Jed Pilapil buying some, I don't know, maybe part ng paraphernalia. Tama po ba na dinadala niya sa Dumoy? Cartons, Mr. Chair. Mga cartons. Yes. Okay. So suspected of something contraband na po pwedeng gamitin. Tama ho ba? Yes, Mr. Chair. Okay. So ibig sabihin, you've been doing surveillance on Miss Jed Pilapil and Mr. Alan C. Marami, Mr. Chair. Pati yung Alex Kim, Okay. naka-ano na rin yun, Mr. Chair. So I presume that since you were doing surveillance, you know Miss Jed Pilapil and Miss Alan C goes to DCLA store. May mga footages na nagpupunta sila Yes doon po. So can you confirm sa na DCLA. alam niyo po yung DCLA? Yes, Mr. Chair. Ilang taon na po kayong operative ng PIDEA in Davao City? Since NAR group ako doon, Mr. Chair, 2001, hanggang 2007 ako sa Davao City, Mr. Chair. And have you ever encountered, for example, or learned that the owner of DCLA is a Chinese? Hindi ko, we are not particular, kasi ang laki ng DCLA, Mr. Chair, eh. Iba't ibang, talagang ang laki nun. Ang concern namin yon during that time is yung display area, yung Polytex na foam, na kung saan naandun sila. Yeah, but But yung meeting ni Hong Ming and Alan C, wala kaming footage nun or Yeah, but walang report on that, Mr. Chair. yeah, because apparently, Mr. Chair, what nagiging curious lang ako because the way I understood your explanation in the previous hearing is that you've dedicated time, invested your so much resources just to pin down Alan C. And I just got curious why pag tinanong kita, since nagsisurveillance ka, how come you did not even at least bother to know why the C couple have been going to this DSLA store and what are the business there? At saka you never bothered to asking people who owns this DCLA, which apparently I see Hong Min na siya pala yung Michael Tan. Kasi 'di ba General Wilkins, no? We've been asking you kung bakit there was never any instance where in your report Michael Tan ay nasali doon sa matrix nung ano. Sabi nyo, si Asierto lang, narinig nyo lang si Asierto. It was never in the part of your investigation. So ngayon that Miss Jed is saying na hindi, kilala na nila si Hong Min, that's Michael Tan, nagiging na ano lang ako, medyo na intrigue lang ako. Bakit doon nagkaroon ng some gap doon sa missing nung inyong surveillance to a point na hindi nyo man lang tiningnan kung ano yung interest ng C couple na pupunta sila doon sa DCLA, which happens to be a common knowledge is owned by a Chinese, na hindi mo lang kayo magtanong na 3 months kayo nag-invest ng time, resources, and operatives. Bakit to ganun? Mr. Chair, kasi initially talaga walang Michael Yang sa personalities. Kung if you will remember back yung statement ni Asierto, nag-start yung Michael Yang noong 2016. Kasi kung may Michael Yang, again, kung may Michael Yang doon sa 2004, isinama namin siya sa pag-file ng kaso, Mr. Chair. So during that time, wala talagang Michael Yang na lumalabas or Hong Ming na lumalabas. Pero kilala nyo po, na alam nyo po na ang may-ari nung store na yon ay isang Chinese by the Chinese, name of Mr. Chair. by the name Common of knowledge Hong yun, Min. Mr. Chair, sa Davao. At alam nyo po na Hong Min din yung pangalan. Hindi ko, sir, we did not bother to ask because he was not our person of interest during that time. Shouldn't it be part of the, I don't know kasi I don't know how you do your surveillance in your
case building strategies, but shouldn't be a matter of interest also, since they've been going to this store a couple of times. Would that at least pique your interest? Mr. Chair, kasi talagang task priority requirement kami. Kukunti lang kasi kami, Mr. Chair eh. Kaya nga, yung beforehand, nag-start kami, nag-usap kami ni Colonel Asierto, sino ba yung mga personalities natin? Before we started, walang Michael yan or Hongmin na nakalagay doon, Mr. Chair. So, we concentrated on the different personalities na doable na naandyan. So, one of those surveillance operations that we conducted, pumupunta sila, JEDC, dun sa lugar. But, display area kasi ng Polytech yun, Mr. Chair eh. That is owned by Alan C. dun sa Bunawan, Davao City. Anyway, I will not labor on that point, Mr. Chair. I just find it interesting why a big project, hindi nila miss out nila yung ganun, no? And then just so happened, it's curious, naging curious lang ako kasi Hong Ming and Michael Yang are one and the same as positively identified by Ms. Jed. Tapos samantalang, I mean, ang kinakatakutan ko dito, Mr. Chair, I'm sorry, Mr. Wilkins Villar, I'm not pointing fingers at you, Baka may cover up nangyayari, Madam Chair. Kasi if we are really trying to dig deeper into this case, no, si Hong Min and Michael Yang, andun sa Matrix, is known to be one of the drug lords, Chinese drug lords, who happens to own a store where Miss Jed and his husband's Alan C. goes to and do business while the PIDEA is doing a 24-hour surveillance for 3 months. I don't know if you can answer that, Mr. Chairman. You're smarter than I. Thank you, Mr. Chairman. Okay, thank you. General Wilkins, question lang, no? Si Johnson Chua, who is allegedly the biggest drug lord in Davao, sinurveillance nyo rin yan? Actually, yung Johnson Chua, Mr. Chair, is lumabas lang dun sa toll lag namin. Wala kaming muka until nung after sa clandestine laboratory operation. Nagkaroon na siya ng muka? Nagkaroon siya ng muka, Mr. Chair. Kaya kung makikita nyo dun sa picture kanina, Johnson Chua, silhouette. So, Johnson, ang priority namin talaga, Mr. Chair, is Johnson Chua, who is the financier, Alan C., who is the operations officer, and Alex Kim, yung nag-rent ng Dumoy apartment kay Jed Pilapil C., Mr. Chair. So parang considered din na drug lord itong si Alan C. Yes, Mr. Chair. Siyang operations officer, Mr. Chair. Correct me if I'm wrong, kasi my image of a drug lord is someone who is driving a fancy car, surrounded by armed bodyguards. Ito sa drug lord na to, hindi ganon. Hindi ganon, Mr. Chair. Okay, sige. Salamat po. Now, we recognize... Mr. Chair, with the indulgence of Congressman Gutierrez, I just have one question. Okay. Make sure just one. Just one, Okay, just one. thank you. But it's a very long one. Ma'am Jed, matanong ko lang, sinabi ninyo meron kayong display doon sa DCLA? Yes, Your Yeah, Honor. so that's not a question, that's a statement, Mr. Chair. Now I'm gonna go to my question. Ilang buwan nyo pong dinidisplay yung mga produkto nyo doon? Actually po, bago lang kasi yung yung Polytex, kaya hindi ko ma-remember kung ilang buwan, pero hindi siguro siya nag-last ng mga 2 months. Basta madali lang talaga. Mabilis lang. 2004, opo. Kasi Okay. kakaumpisa lang po ng Polytex, tapos nangyari po ito. So wala, ano lang yun, siguro mga October, November, mga ganun po. At doon sa another question, Mr. Chair. Ilang beses mo nakitang kasama at nag-uusap yung Mr. mo at saka si Michael Yang? Pag pupunta po kasi kami, magkasabay po kami. Pag pupunta doon, sila lang po nag-uusap kasi hindi po talaga ako makaintindi lahat-lahat. Ano lang, konti lang po na Chinese ang naiintindihan ko. When Kaya, you say doon sa DCLA o doon sa bahay, saan ba sila hindi, sa nag-uusap? DCLA po. Kapag pupunta kasi kami doon, di ba, pag halimbawa mag-check kami yung inventory ng yung mga mattress. So, hindi ko naman talaga maano kasi kung mag-usap man sila, hindi ganun siguro katagal kasi pag uuwi kami siya, nagda-drive ng sasakyan, so sabay kami.
Thank you very much, Mr. Chair. I just wanted to put down that in my notes. Thank you. Okay, Mr. Chair, proceeding po, no, I'd like to direct my first questions to former Director General Villanueva. Sir, good evening po. I hope you'll indulge this representation po. No? I know you've already given your testimony on this for the past how many hearings already, but you have to understand we're trying to stitch together your testimony, Asierto, Las Cañas, and now, of course, si Ms. Pilapil-C. Just to quick background po, no? You've mentioned this earlier that tama po ba, is it fair to say that these 4 raid, well, the Arlene apartment was not a raid, no? But the raid on the Dumoy laboratory, Arlene apartment, Polytech's compound, and then the Agdao warehouse, were these all related? Yes, Mr. Chair. But the Arlene apartment was not a raid, Mr. Chair. We just visited the Arlene apartment. So these 4 localities in which you have conducted, the 3 were raids and 1 was just a visitation for invitation to interrogate po, no? These were all linked by what po? Ano yung naging base pa? This is all centered around Mr. Alex C. It was all centered on the surveillance and casing operation for 3 months, Mr. Chair. And of course, centered on Alan C, Mr. Chair. So it's centered on Mr. Alex C, and they're all related in the sense po na based on your findings, the Dumoy property is the laboratory, the Arlene apartment housed the chemists, and maybe know the relation po of the what were the other one? Agdao, Mr. Chair. Agdao warehouse and the Bunawan, Mr. Bunawan. Chair. So Yes. ano po yung relation ng Bunawan and Agdao? Yung Dumoy, Mr. Chair, yun yung clandestine laboratory. Yung Arlene apartment, Mr. Chair, is doon nakatira sila Alan C. At doon dumiretso yung 2 chemist galing sa Maynila papuntang Davao. So naging place of interest namin yung Arlene apartment. Yung Agdao, Mr. Chair, isa doon naglalagi si Mr. Kim, one of those who died during the raid. Doon naglalagi si Alex Kim. May bibilihin, tapos pupunta doon with yung aluminum truck niya. So, point of interest pa rin namin yung Agdao. Yung Bunawan, Mr. Chair, is, I believe, owned by Alex Kim. At doon naman sila magkasama ni Jong Pilapil. And that Bunawan, the Polytech's corporation, ito po yung foam factory nila Alan C. at Jed Pilapil. Na andun, Mr. Chair, yung doon namin nakuha yung napakalaking air scrubber. Air scrubber is walang use on industrial. Ang air scrubber is only used para sa Shabu Laboratory. And tinanong namin ang Amerikano tungkol dito, pinicturan, actually bumisita doon yung Amerikano. Ang sabi niya, this will be used for mega laboratory somewhere. Kasi sinabi namin na andito na yung Dumoy. No, it will not be used there. It will be used somewhere. So maybe they are preparing those equipment, the air scrubber, somewhere para makapag-set up ng another laboratory, Mr. Chair. And luckily, yung Agdao, Mr. Chair, naandun lahat yung mga precursors, controlled precursors and essential chemicals na panggawa ng shabu. At dun sa Polytechs International, Mr. Chair, is naandun yung air scrubber, Mr. Chair. Thank you. And Dumoy was an actual operating lab. Actual laboratory, Mr. Thank Chair. you. Mr. Chair, just to drive the point earlier po, no, you mentioned that you had an organic membership in your... This was not PIDEA yet po, no, at the time? This was the predecessor? Wala pang actual PIDEA dyan, Mr. Chair, kasi kagagawa lang ng PIDEA, 2002 eh. 2004, pulis pa po yung galing NARCOM, yun yung naging PIDEA. Tapos ang ginamit ko po doon ay members din ng Police Anti-Crime and Emergency Response and some of the personnel from Regional Mobile Group 11, Mr. Chair. So this was already a composite Composite, group, but including yung EDSOT ni Colonel Asierto, Mr. Chair.
But Mr. Chair, at the time, those under your command, what was your position and title po at this time? What was your office? I'm the regional director of PIDEA Regional So may Office. PIDEA na po at this Yes, time. Mr. Chair. Newly created 2002. It's just Yes, that wala Mr. pang Chair. tao. So how many organic members of PIDEA did you have at your Wala command? pang, ano kami sir, Mr. Chair, wala pa kaming 15. Okay, so Kaya not nga, even kumuha ako 15. na ibang tao sa Pacer, kumuha ako na ibang tao sa Regional Mobile Group. And Mr. this Chair. included si Mr. Madre Ramos po ba? Monte de Ramos, Mr. Monte Chair. de Ramos Yes, is Mr. Chair. organic member ng PIDEA. Hindi, Mr. Chair, kasi galing siya ng NDEP before. Hiniram ko lang muna siya para maging PIDEA. Actually, wala talagang organic talaga na PIDEA kasi panay police kami, Mr. Chair. So, Mr. Chair, at the time when you composed this group, you had actual supervision of this operation. Yes, Mr. Chair. So I think this is just going back to the point of Chairman Abante when asking if you had, if we were talking about command responsibility. It's not something na my organization that you were detached. You had not really handpicked, but you requested to come up with this group and you had direct supervision. This is not to imply anything. Of course, you enjoy the presumption of regularity. But I just wanted to point out po, siguro at what Chairman Abante was saying, that in relation to command responsibility and whether there be liabilities, I think there was a very close-knit and direct part for your team as a whole. I don't think it was that detached. But we'll go back to that at a later time, Mr. Villanueva. So you have an organic group of 15 plus coming from the other law enforcement agency personnel that you could muster. And you conducted this operation centered around Mr. Alex C. Tama po? Alex? Yung husband, Alan, sorry. Mr. Alan C., Alex Kim, and then the Pilapil siblings. And that's how you conducted the four. So at this operation, I wouldn't want to say casualties po, Mr. Villanueva, no? But during the operation, the Dumoy Lab, there were 6 fatalities. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Were there any live live suspects? that were Wala po, apprehended? Mr. Chair. Wala. So just Wala the po. 6. Then from the Arlene apartment, you had 13 based on the blotter na you invited for interrogation. Hindi nga ako pa familiar, Mr. Chair. But because based on the blotter, maybe there's 13 of them. But hindi ako familiar kung ilan ang actual nun, Mr. Chair. So that's just based on the blotter po. So sa Yes, Arlene Mr. apartment, Chair. 13. For the Agdao and the Bunawan raids, wala pong Walang na. tao, Mr. So this is mostly just the air scrubber sa Bunawan and then the precursor chemicals in Agdao. Yes, Mr. Chair. So if we're talking about personality suspects, you have 6 killed in action in Agdao, in Dumoy, and then the 11 that were investigated. Out of the 13, sorry. So out of the 13 that you invited for interrogation, and you don't recall po how many. Eventually, according to the plotter, you turned it over to the Bureau of Immigration. And doon po tayo nagkalituan po, no? Yes, Mr. Last hearing, you said you don't remember how many you turned over. The Bureau of Bureau of Immigration naman wouldn't know also how many they received. That's why po we were trying to invite si SPO4 Carrillo. And why is that po again, Mr. Villanueva? Mr. Carrillo was under your command po ba? And siya yung in charge? ng He was custody my nila? operations officer during that time, Mr. Chair. And he was definitely in charge of the turnover to the Bureau of Immigration. Actually, Mr. Chair, dahil nagkakaganong-ganon na kami, so may mga lakad sila Carrillo na sila na yung lumakad. And part of that is sila na nga yung nag-turnover nung mga Chinese do sa immigration, Mr. Chair. So, personal knowledge, wala akong personal knowledge actual dun sa ginawa ni Carrillo. Pero part of that is, ito yung sinasabi ko na kung anong mga kailangan yung gawin, you do it because everything was delegated. Meron akong team para mag-file ng kaso, meron akong team para to conduct further investigation, meron akong team to collate other pieces of evidence for future anti-drug operation. So, ganun na yun, Mr. Chair. So, kung ano yung ginawa nun nila Carrillo, nila Monte de Ramos, it was delegated, Mr. Chair. Of course, Mr. Villanueva, Mr. Chair, that's precisely why we would like to invite SPO4 Carrillo. And that's why we reiterated that. Kasi siya nga po talaga may personal. We don't doubt that you have or do not have personal knowledge on this matter. We understand the delegation of powers that you had to conduct. But we just wanted to know po that in fact we are looking for the right person. Kasi SPO4 Carrillo talaga yung in charge regarding the invitation for interrogation.
So with that, Mr. Chair, we'd like to know what you do know for personal knowledge regarding that January 1 invitation. So, tama po ba, you confirmed as questioned by Chairman Nabante that you invited si Ms. Jed Pilapil C noong January 1. Tama po ba? Marami ring dinala sa office eh. Marami kasama. ring dinala sa immigration kasi kasama doon Davao City Police Office, Mr. Chair eh. So composite pa rin yun eh, composite. So kanya-kanyang investigation, hindi kasi kaya ng PIDEA to conduct its own investigation sa ganong karaming tao. So we delegated some people na imbestigahan ng EDSOT, imbestigahan ng Davao City Police Office, at imbestigahan ng PIDEA. So during that time, si Jed Pilapil, dun sa PIDEA because she's the main person of interest namin, Mr. Chair. Wait, so, Mr. Villanueva, through the chairman, most respectfully, you had information that chemists from the USDA came from Manila po, no? Arrived, and you have not identified yet sino yung chemist. You were able to get 13 people from Arlene Apartments. Tapos dinivide po ninyo kung sino ang mag-interrogate. Yes, Mr. Chair. Parang ganun na nangyari, Mr. Chair eh. Wouldn't that be odd? Because if you're trying to investigate as to one piece, shouldn't it be that the PIDEA as the lead agency? You said that this was your operation. You should have the bird's eye view po kung ano ang alam, what is the involvement of certain personalities. Paano yun? So like, there would be independent investigations, interrogations, tapos nagpapasahan na lang po kayo ng information. No, Mr. Chair. Physically, Mr. Chair, yung PIDEA office is as big as this. Maliit lang ang PIDEA office during that time, Mr. Chair. Hindi namin kayang ipunin lahat yung tao doon at investigahan lahat. So you're talking about custody? No, yung investigation, Mr. Chair. Kasi hindi kakasyang lahat ng tao na andyan na napakaliit ng office namin. So I decided, sige, ikaw ang mag-handle dito. Kuha ka. Mag-handle ang EDSOT. Meron din silang iniimbestigahan. So sa PIDEA, ang priority namin is yung nakukunan namin sa video at surveillance footages. So you made selections naman po. Out Yes. of 13, you identified which ones you would Yes, prioritize sa PIDEA. Si SPO4 Carillo, Mr. Chair, ang nag-decide kung sino yung si SPO4 Carillo and of course Monte de Ramos ang nag-decide kung sino yung kakausapin nila, Mr. Chair. So at the time po, what was identified? Definitely, we have Ms. Jed Pilapil C. And would you recall who else were brought to the PIDEA? Hindi ko matandaan talaga, Mr. Chair. But you remember having Ms. Jed Pilapil C there for the investigation? Right after the investigation, Mr. Chair. Kasi maliit lang yung office nga makikita mo eh. Meron lang akong maliit na kwarto, but sa labas naman siya kinakausap. So, most probably nakita ko. But I cannot remember clearly kung what transpired during that time. But wouldn't it be po, kung maliit yung inyong opisina, mas maalala mo kung sino-sino po yung nandun? Kasi maliit nga po and you only had how many of them in custody? Nakita ko, Mr. Chair. Nakita ko. But yung actual interview on her, I did not witness during the actual interview, Mr. Chair. Thank you, Mr. Villanueva. I had more questions, but I think Yes. at a later time when we have SPO4 Carillo together, Okay. so we can tighten. Yes, Mr. Chair. Mr. Thank Chair, you. I'd like to direct my questions to Ms. Pilapil C. Ma'am, magandang gabi po. Good afternoon po, Your Honor. Good afternoon po. Good afternoon. Ms. Pilapil C, nabasa po namin yung sinumpang July dito. At marami po kayong nabanggit in relation to po yung nangyari dito sa Dumoy. May ilang katanungan lang po ako in relation po dito. Nung una, medyo, pasensya na po na ulitin ko yung tanong po, no? Kasi medyo nalito po kanina sa interpellation ni Chairman Abante. So kayo po ay naimbita para sa isang investigation nung January 1 at naulit po ito nung January 4, tama po ba? Opo, Your Honor. Nung January 1, sino po yung sabi po ninyo, parang si Monte de Ramos? Siya yung medyo mahaba-haba talaga na investigation. Pero naimbestigahan din po ako. Pinapasok ako ni Sir Wilkins doon sa office niya, yung maliit niya na office, kasama yung anak ko, bitbit ko, na may tinatanong din po siya sa akin. Nung January 1 po ito? Opo. So, January 1, mahaba-habang investigation by Monte de Ramos. May short portion pa. Akala ko po, sabi po ninyo, hindi po
nagtanong sa'yo personally si Mr. Hindi yung Villanueva? kanina kasi sir, Your Honor, I'm sorry. I'm saying na hindi po si Sir Wilkins dahil we were talking about yung investigation at the time which was conducted by Sir Monte de Ramos. Hindi po siya, wala po siya doon. Pero sa totoo lang, separate kasi yun eh. Tinanong niya ko doon sa office niya. May tinanong din siya sa akin. Yung kay Sir Monte de Ramos, yun yung mahaba-haba na mga tanong-tanong niya. So ito po yung sinasabi ni Mr. Villanueva kanina na maliit yung opisina, meron siyang sariling office, kayo po Opo. nasa labas. Doon po yung question po kayo ni Monte de Ramos. Tapos at a latter time, pumasok po kayo sa opisina mismo ni Opo. Mr. Villanueva. At meron rin kayong interrogation na pong nangyari po. And ano po, Your Honor, I cannot exactly remember if nauna ba si Sir Wilkins o yung si Sir Monte de Ramos. Pero I was interrogated in the same day po na kasi ito lang yung tinanong sa akin ni Sir Wilkins na Jed, ituro mo kung saan pa yung mga laboratory ng asawa mo kasi parang ito yung bargain para makalaya ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko nga alam po yung asawa ko na may laboratory, paano ko ituturo na meron siyang ibang laboratory. Eh, kayo naman ang nag-surveillance. So actually, I was sarcastic at that time. I'm sorry for that. Nasagot ko talaga siya, bakit mo ko tatanungin? Kayo naman ang nag-surveillance, alam nyo kung saan yung mga laboratory ng asawa ko, kung meron nga. Bakit akong tinatanong nyo? So, medyo na ano siya doon, na-offend siguro siya doon. I can still remember at that time kasi hinahawakan ko yung baby ko. Nung tinatanong niya ako kung saan-saan pa daw yung mga laboratory ng asawa ko. Sige po. And I would ask you, Mr. Villanueva, but he's made it clear that he does not, hindi niya po naalala na kayo po ay tinanong po niya at the time. So, we'll take that testimony as on its face po. No? So, Ms. Pilapil, si Monte de Ramos, mahaba-habang investigation. Si Mr. Villanueva, according to your testimony, may konting investigation rin po sa inyo. May si Carillo po ba ay nag-interrogate po sa inyo or any other members na kilala po ninyo? Si Sir Carillo, nag-ano din siya sa akin. May mga tanong-tanong. Actually, naalala ko yun. Pinapunta ko doon sa likod ng office ng PDEA. Hindi talaga sa office. Nagtaka nga ako bakit doon ako dinala. Yung parang, ewan ko doon, parang may maliit na, parang shade lang doon. Hindi ko rin kilala yung mga tao na nag-interrogate sa akin. Marami sila actually. Binibidyo pang ako nila while nagatanong sila sa akin. Doon sila, pero hindi ko talaga sila kilala kung sino sila. Sige po. And naimbita ulit po kayo sa PDEA, no? Noong January 4. Opo, Your Honor. And sino po yung mga nag-investigate po sa'yo? Can you give us a rundown po, gaya nung ginawa mo po dito for January 1? Sino pong unang... The same pa rin people. Kaya nga ito, hindi ko sila makalimutan kasi ito silang dalawa, si Val Carillo at saka yung si Monte de Ramos. Sila po yung, yung palagi nagtatanong po sa akin, Your Honor. Separately, hindi magkasabay? Hindi. Iba-iba. Separately January 4. Nung January 4, na-investigate, na-interrogate, na-question po ba kayo ni Mr. Villanueva? Hindi ko na po maalala. Once lang po na... So January 1 po yung naalala? Oh, once lang talaga. Naalala ko na yun lang. Tinanong niya po yung tungkol doon. So going back po to sa yung investigation ng January 1, nabanggit po ninyo na tinatanong po kayo kung may mga laboratories or whatnot. But based on sa sinumpaang salaysay po ninyo, nabanggit nyo na tinanong rin naman kayo kung ano po yung inyong mga negosyo. At doon mo po nabanggit, no? Dito binanggit po ninyo na candies at chocolates yung distribution doon sa Agdao. Opo. And nabanggit po ninyo na binili nyo rin yung Dumoy para iparenta. Binili rin po, meron rin po kayong paggawa ng foam at metal sa Bunawan. At of course, yung Arlene apartment, doon po kayo nakatira. So coincidentally, ito rin po yung 4 locations na naging target po ng investigation and raid ng PDEA. Tama po ba? Hindi ko nga po alam na sino-surveillance po ako, Your Honor. Honestly, wala akong alam. Pero yun nga po, ito yung mga localities, ito yung mga location. Itong mga binanggit mo po dito, yun mismo yung mga O kasi yun po yung parang routine ko po araw-araw. Okay po. So at the time po, nung nalaman po ninyo na based on the investigation, halimbawa, yung paggawaan po ninyo ng foam and mattress sa Bunawan, nahanapan pala ng air scrubber. Yung inyong
warehouse sa Agdao na supposedly for distribution of candies and chocolates, nahanapan pala ng mga precursor chemicals. I'm sure may mga pictures po yun na pinalabas. Nagulat po ba kayo? Honestly po, Your Honor, hindi ko po talaga alam na meron yung mga scrubber, yung mga gina-mention po ni Sir Wilkins. Wala pa akong alam doon. Kasi pag pupunta po ako sa office, sa area, usually sa office po ako kasi nga ako ngayon nag-a-account po sa business po. Back po sa binanggit po ninyo tungkol sa Arlene apartment. Sabi po ninyo sa inyong apartment, 5 po kayo, no? Sorry, 6. Ikaw po yun, yung inyong asawa, yung inyong kapatid, mother-in-law, father-in-law, at kasambahay. Tama po ba? Anak ko po. Ay, at anak pa. So, 7. Tapos, yung in the other rented apartments na mga Chinese nationals rin, may naalala po kayong number kung ilan po sila doon? Ilan pong... Kasi kami, door 1 po kami, Your Honor. Tapos yung door 2, C din yun ang apelido, pero hindi ko sila kilala. Mga Chinese din yun. Yung 3, yung 4, hindi ko nakilala. Yung sa 7 lang po. Pero total number of occupants po, maalala po ba ninyo? In addition to the 7 na kayo po sa inyong apartment. Hindi ko talaga maano, Your Honor, kung ilan po talaga yung sila. Kasi nung dinala po kami doon sa PDEA, pinasakay po kami lahat, pero hindi ko po alam kung ilan kami at that time po, Your Honor. Sa bagay po, no, inamin naman ni Mr. Villanueva na nung kinuha po kayo from Arlene apartment, separate na po kayo to different offices. So, hindi sabay-sabay yung based on the blotter na 13 personalities. Sige po. One last question po, no, kasi sana po naintindihan po ninyo na naramdaman ko po yung sinasabi po ninyo earlier to the Honorable Chairman na masakit po na balikan tong experience. Pero I hope you understand, kailangan po namin ito kasi nga po marami ng mga pieces of evidence and testimony na lumalabas ulit. This is why we have to revisit po yung nangyari. And one of those mentioned was that of, 2 of them actually, yung testimony ni Arturo Las Cañas and ni Colonel Asierto. At may nabanggit po na personalities dito. Nung una, si Mr. Hong Ming Yang, na naitanong na po sa inyo and you confirmed na kilala po ninyo. But I also have to bring up si Mr. Johnson Chua, and I think this was also questioned by, I think, Chair Barbers, I think. Kilala niyo po ba si Mr. Johnson Chua? Kilala ko po siya kasi siya po yung nag-rent ng door 7. So kasama rin po siya sa Arlene apartment? Opo. May pamilya po siya eh. May asawa siya at saka anak. Siya po ba ay kasosyo rin po ninyo in yung sa Dumoy, yung sa Agdao, yung sa Punawan? Hindi ko po maalala pero sila, friend po sila ng asawa ko po. Malapit na magkaibigan po ba? Or Siguro kasi nga yung, di ba, kapitbahay, tapos minsan kasi nagmamadyong sila doon. Yun lang. Parang yun lang ang parang nakikita ko na nila, na pumupunta siya doon. Maglalaro ng madyong po. Mr. Chair, may we know from the Secretariat if we have a picture of Mr. Johnson Chua, just for confirmation. Do we have a picture of Mr. Johnson Chua? Comsec? Well, Mr. Chair, while that's being done... Not on our files, but we will ask the Secretariat to look for it. Sige po. Mr. Chair, actually my questioning is done. I'll just reserve for other time. Siguro when the picture is ready, we'll just flash it. But with that, I'd like to conclude my interpellation. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. He mentioned nga na they picked up 11 other Chinese persons who were living right next to Alan C. Living lang. No, nakatira lang doon sa apartments right next to Alan C. They picked them up because they were considered persons of interest. Just because they were living right next to Alan C. Now the question is, why wouldn't you go and question Michael Yang if Michael Yang was a business partner of Alan C? Pinick up mo nga yung mga kapitbahay lang na Chinese din. Bakit hindi mo man lang questionin yung Michael Yang na pinupuntahan, sabi ni Jed C, pinupuntahan nila, kinakausap nila. Yun nga that's what's boggling me kasi pinick up mo yung 11 others who are just residents and residing near Alan C, yet hindi mo pinick up yung taong kausap nila at kanegosyo nila. Yan si Michael Yang. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kit. Can we show a picture of the Secretariat? Paki-flash mo nga yung picture, papa-identifyin muna natin kay
Miss Jed Pilapilsi, kilala mo ba yan? Ayun, sa likod. Ayun. Ito, sa harapan mo. Ito. Yung mukha niya po, parang almost the same, parang ganyan. Kaya lang kasi yung picture niya, Kanino? parang madumi, ano ba yan? Kaninong mukha yan? Yan si Johnson Chua po. Okay, Johnson Chua. Okay, sige, salamat. Thank you, hindi yan madumi. Luma lang yung picture. Okay, sige, thank you. Next, we'd like to acknowledge. Mr. Chairman, Yes, SDS. meron lang akong kay General Wilkins. General Wilkins, nung dinetain niyo po si Jed, meron po kayong warrant of arrest? Wala po, Mr. Chair. Ano po ang basihan niyo? Bakit niyo kinulong? Hindi naman kinulong, Mr. Chair. She was invited for interview. She was invited, but after the interview, ba't di niyo po pinalabas? Ano po ang basihan niyo? Bakit hindi niyo binalik? Yun nga, Mr. Chair, I cannot, since it's already delegated to my investigator, hindi ko alam na kung ilang araw ba siya doon. Basta ang instruction ko is to conduct interview on Jed Pilapil because talagang person of interest siya, Mr. Chair. As to detaining her, no personal knowledge ako, Mr. Chair. Kasi magpa-follow up operation kami doon, Mr. Chair. During that time, we are busy conducting follow-up investigation and operation on other sites. Kung nasaan na ando ng mga warehouses, Mr. Chair. DG, ikaw ang head of the agency. Kailangan po alam nyo yun. Diba? So, kung yung mga subordinate nyo, in-interrogate siya, you will approve it. Kasi, hindi ho pa biro-biro to kasi kanina pa ako nakikinig. Kasi si Jed, si Ma'am Jed, nakulong siya na walang warrant of arrest. Parang kidnapping po ang ginawa nyo Parang ganyan nakikita ko kung walang warrant of arrest, kung hindi nyo binalik si Ma'am Jed. I believe, Mr. Chair, hindi naman siya nakulong for... Hindi ko alam, Mr. Chair. I don't have the knowledge Kaya hindi kita masagot, Mr. Chair Hindi ko alam kung ilang araw ba siyang nakulong doon, Mr. Chair. Mr. Chairman, can I, Yes, Congressman Ako. With the indulgence of SDS Gonzales. General Wilkins, si Madam Jed Pilapilsi ay 2 beses na kinuha ng PDEA. If I remember it right. One, when you went to the apartment, kinuha siya. And in January 4, 2005, pinuntahan ulit siya at kinuha ninyo siya. And after that, hindi na siya nakalabas. Yun ang katotohanan. And it is on record ng PDEA blatter na binabasa ko. And I do not know the reason why. You do not know. Parehas tayo nanggaling sa police, di ba? You are more ranking than Colonel Acerto. Tama? Pareho lang kami nun, Mr. Chair. Pero yung issue ay drugs. Tama? Yes, Mr. Chair. And pursuant to the law, lahat ng operation ng police tungkol sa illegal drugs, it should be coordinated with PDEA. Pursuant to the law. Tama? Yes, Mr. Chair. So in other words, sa joint operation na binabanggit mo, ikaw ang overall ground commander. Yes, Mr. Chair. And you are the one responsible for what your men will do and will not do. Tama? Yes, Mr. Under Chair. the principle of command responsibility. Bakit Yes. dinideny mo ngayon na hindi mo alam? You should accept responsibility for all the things that your people did outside the bounds of law.
Di ba? Turo sa atin yan eh. And now, here, naririnig ko yung sagot mo kay SDS. You do not know anything about it. Inihuhulog mo na yung mga tao mo. And that is not supposed to be the case for a commander. Di ba? Kaya sagutin mo si Juan, si SDS ng tama. You are the overall commander of the joint operation. Kung ano man ang mali doon, sagot mo dapat. Kasi ikaw ang commander eh. Yes, Mr. Chair. Yes, answer the questions of the SDS properly. Kasi nagtataka ako. Parehas tayo ng pinanggalingan. Pero hindi ganyan yung pagkaturo sa akin. Thank you, Mr. Chair. Chairman. Thank you, Congressman Akop. With the indulgence again of Congressman Okay, I will give the Gonzales. floor to Chairman Okay, Caraps. Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman Akop. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that is all about your command responsibility. Well, in fact, magtuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of aserto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And yung I problema. don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes ago. Sa harap ko. Sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Akop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So move, Mr. Chairman. Pinagbigyan na kita. Yun pa ang sagot mo. There is a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objection? Hearing none, the motion is approved.